sa ating Diyos na buhay. You may all be seated. Thank you, Lord. Hallelujah. Sino po ang excited ngayong gabi? Yung sa malayo pa lang, sabi, Amen. Sige nga po, yung excited po ngayong gabi, palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At masaya po kami na naririto po kami ngayon. Masaya po ba kayo na naririto kami? Amen. Thank you, Lord. Sa biyaya po ng ating Diyos ay magkasama po tayo ngayon. At nawa po ngayong gabi ay mapuno ng joy, ng galak ang ating mga puso. Amen. Sa gagawin po ng ating Diyos sa ating mga buhay. I want you all to close your eyes and we will pray. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Aming Diyos na banal, na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos, patuloy ka namin sinasamba. Patuloy ka namin, Lord, itinataas. And we pray, Lord, that your mighty power, God, will be among our midst, God. Dalangin namin, Panginoon, ikaw ang pumagitna, ikaw ang Diyos ang gumawa, ikaw ang magsalita, Panginoon, ikaw ang humipo ng buhay, O Diyos. We pray, Lord, anumang gawa ng kaaway, Panginoon, sa aming kalagitnaan. We rebuke, Lord, all works of the devil, God, lahat ng hindi para sa iyo, lahat ng hindi sa iyo, Panginoon. Lahat, Lord, ng hindi mo kalooban, Panginoon, sa lugar na to, O Diyos. Lord, we rebuke them. We ask for your mighty presence, God, in Jesus' mighty name. Let's all say amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tonight po, let's talk about wisdom. I believe po we are in our series called Wise Up, and we're talking about wisdom. Last week, ang topic ni Rodel, anger eh. Sabi ko, anger? Alright, sige, pero na-dis pa rin naman niya. Amen? So pagka po ba natin sinabing wisdom, ano po kaya ang sinasabi ng mundo tungkol dito? Pagka po sinabing wisdom, ang tingin po ng mundo dito, kapag wise ka, ibig sabihin, smart ka. When we say you are wise, ibig sabihin, you are intelligent, you are knowledgeable. O kaya pagka sinabing you are wise, sabi ng mundo, you are experienced. Amen? Say amen. Okay? Pagka sinabing ang tao ay may wisdom, ang taong wise daw ay maraming alam. Ang taong may wisdom ay taong maraming pinagdaanan. Yan ang sabi po ng mundo. But tonight, church, ang tanong ko po, ano po ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa pagiging wise? What does the Bible say about wisdom? Ano bang sinasabi ng Bible tungkol sa wisdom? At kailangan ba talaga nating maging wise sa ating buhay? Ang tanong, anong klaseng wisdom ba, pastora, yung dapat kong hinahanap? Amen? Okay? Dahil kung tutuusin po, merong dalawang klase ng wisdom. There are two kinds of wisdom. Yung isa, galing sa mundo, at yung isa naman po ay galing sa Panginoon. So there are two kinds of wisdom. The other one is from God, and the other one is from the world. At ang tunay na wisdom, pagka sinabi natin, pastora, alin doon yung tama? Okay? Now let's make it direct. Ang pinaka-totoo o yung pinaka-mainam na wisdom is yung klase po ng wisdom na magdadala sa iyo sa direksyon ng iyong buhay. Magdadala sa iyo sa tamang direksyon. And that is the wisdom na hindi nakakuha sa libro. Pero yung wisdom na hindi nakakuha po sa talino lang, pero yung wisdom po na galing po sa ating Diyos. Sabihin niyo sa Panginoon. Okay? And so ngayong gabi, tingnan po natin. Ano po ba ang sinasabi ng lumang tipan, okay, at ng bagong tipan patungkol po sa wisdom? Ano bang sinasabi ng Old Testament at ng New Testament tungkol sa karunungan, tungkol sa wisdom? Kasi makikita po natin na mula Old Testament hanggang ngayon na New Testament, iisa lang po ang panawagan ng ating Diyos. At ang panawagan ng ating Panginoon ay huwag kang umasa sa sarili mong galing. Huwag kang umasa sa sarili mong unawa. Huwag kang umasa sa sarili mong talino. At ang panawagan ng Panginoon, umasa tayo o magtiwala tayo sa Kanya at humingi tayo ng wisdom sa ating Diyos. Okay? Now, in Old Testament po, okay, sa lumang tipan, okay, binigay po ng ating Diyos yung principle. Sa Old Testament, we can see the principle that we can find
in Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. While in New Testament, we can see there the practice. So makikita niyo po, from Old Testament to New Testament, itatalo natin. Kasi from Old Testament, we can find the principle, and now here, in New Testament, we can now find the practice. Okay? Diyan. Now, tingnan po natin. Next slide. Okay. In Old Testament, the principle that I'm talking about is Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. At ang sabi po ng Proverbs chapter 5, 3 to 6, ay, Proverbs 3, verse 5 to 6 is this: trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. While in New Testament, nag-discuss po ang Panginoon ng practice, at we can find them in James chapter 1, verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask of God who gives generously to all. Okay? Ngayon, itatalon po natin. Ang question po na gusto nating masagot ngayong gabi is this: how to walk in God's wisdom from principle to practice. So ngayon, italon natin. Medyo mahaba-haba yung gagawin nating talon. How to walk in God's wisdom from Old Testament to New Testament. Gusto niyo yung ganong talunan? How to walk in God's wisdom from principle to practice. Are you ready? Say amen. Bibilisan ko talaga. Point number one. Let's talk about principle. Now, principle of trusting. Pakita mo nga, life is never simple. Life is complex. Do you agree? Na ang buhay ay hindi po simple. Ang buhay po ay complex. Number one, pag-usapan natin yung principle of trusting. Kung sinasabi natin, simple lang ang buhay, di dapat natutulog po tayo at pagising natin, yung kakainin natin, nandyan na. Yun ang simpleng buhay. Kung sasabihin natin, simple lang ang buhay natin, dapat, yung pag natulog ka, pagising mo, pinipitas mo na lang. Yun, simpleng buhay ang tawag natin doon. Tama po ba? That is life before sin entered humanity. Tama? Bago po pumasok ang kasalanan sa mundo, ganun ang buhay. Simple. Si Adan at Eva nasa paraiso, kinukuha lang. Pinipitas lang. Yun ang simpleng buhay. Do you agree? Say amen. Now, we need now to toil the land, right? Ngayon, hindi ganun simple ang buhay kasi bago ka kumain, maghuhukay ka ng lupa. Magtatanim ka pa. Magtatrabaho ka pa, pagpapawisan mo pa. Tama ba ako? So yung dati nating simpleng buhay, naging complex. Tama? Life is never simple and life is complex today. Yung buhay natin sa paraiso, simple yon. Walang complexity. Tama? Ang tawag doon, plain simple. Amen. Ang dami nating ginawa para maging simple ang buhay natin. Ang dami nating ginagawa para maging madali, para maging magaan ang buhay. Pero kahit subukan natin, do you agree with me? Mas lalong nagiging complicated. Mas lalong nagiging, habang tumatagal, mas lalong nagiging mahirap ang buhay. Do you agree? Say amen. Ngayon, kahit anong sikap natin, kahit anong pag-iingat natin, at minsan kahit anong pagtatiyaga po natin, ang totoo talaga, hindi natin kontrolado eh. Dadating ba ang kalamidad? Hindi natin alam. Ilang bagyo bang papasok ngayong September? Hindi natin nga alam eh. Meron bang kakalat na sakit ulit? Hindi rin natin sure. Yung nangyayari sa paligid natin, hindi natin yan kontrolado. Tama ako? Say amen. What we can control, what we can do, what we can perceive, what we can understand, they are all limited. Limitado. At kapag limitado ang tao, kapag hindi natin kontrolado, kapag kulang yung kaya nating gawin, look at me, dito papasok ang principle of trust. Do you agree? Doon pumapasok yung principle of trusting. Tingnan niyo po yung verse. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. This is the principle. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Are you here? Say amen. Ulitin ko. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make
your paths straight. Are you here? Sino po nagsulat nito? Ito po ay sinulat ng wisest man on earth, si King Solomon. Amen? At ang Proverbs 3 po, it talks about the benefits of wisdom. Sabi ni Solomon, ang benepisyo daw ng wisdom is favor. Pag may wisdom ka, meron kang pabor. Pag may wisdom ka, meron kang health. Meron kang prosperity. Meron kang guidance. Sabi niya, yan ang benefit ng wisdom. Pero sabi niya, ang foundation daw ng lahat ng yung benepisyo ng wisdom ay total trust in God. Tama. Favor, health, prosperity, guidance over. Ang foundation ay total trust. Buong pagtitiwala sa Panginoon. Say amen. Say amen. Say amen. So, ibig sabihin, ang foundation ng pabor, ang foundation ng health, ang foundation ng blessing at a divine guidance ay nakapaloob sa buong pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Are you here? Say amen. Now, ako po, si Lola ko, Lola Giding, nanay ni Mami. Noong umuwi po kami ng Catanduanes, isla po kasi yun eh. Si Lola, marunong pong sagwan. Yung bangka sinakyan po namin, walang katig. Ganun lang. Kasama ko yung pinsan ko. Si Lola, pumunta kami doon sa kabila, doon sa lola ko, sa kabilang isla. Nagbangka kami. Umaga pa, nung nagbangka kami. Sabi ni Lola, anak, tanggalin mo yung tubig. May tabo. Sige, kasi pag di mo tinanggal ng tubig, lulubog kami. Tanggal naman ang tubig talaga. Tapos pagdating namin doon, grabe naman paling napuntahan namin. Napakaganda. Nako, hindi ko ma-describe. Ang gandang lugar. Napakaganda talaga. Pagdating ng gabi, puro alitap-tap. Yung bahay ng lola ko, Lola Pilar, merong tree house. Kala mo si Peter Pan eh. Kasi may tree house sa ilalim sapa. Tapos sa gabi yon, puro alitap-tap. Ganda. Eto na. Uuwi na kami. Gabi na. So, paano kayo uuwi? Sabi ni Lola, sakay na kayo. Sakay kami. Ang alam ko lang, ang nakikita ko lang, langit, mga bituin. Wala na ako nakikita. Ang dilim. Ang dilim talaga. Sabi ni Lola, sige, basta tanggalin niyo yung tubig. Tanggal kami yung tubig ng ganyan. Alam mo, sige sagwan ng lola ko. Sige sagwan. Ang nakikita ko lang sa pinakadulo, puro tuldok na ilaw. Pero mantik mo, grabe lola ko. Yung tuldok, alam niya. Yung tuldok ng bahay. Kaya pagdating namin dun sa Pampang, nandito na kami. Ang galing! Ang galing ni Lola. Alam nyo, pag pinag-usapan ng pagtitiwala, andyan ka, kung hindi ako nagtiwala, biruin mo, kung hindi ako nagtiwala, baka kinuha ko sa lola ko yung sagwan, ako na. Diba? At kung hindi ako nagtiwala, nadala ko ng emosyon ko, baka huwag na tayo malis. Baka lalo kaming nalunod. Nakuha mo ko? Nandiyan ka? Kung natakot ako, amen? Say amen. Baka pare-parehas kaming napahamak. Do you agree? Takot ako nung panahon na yun. Pero anong gagawin ko? Ang gagawin ko, magtiwala. Sabi ni Lola, tanggalin mo yung tubig. So, anong gagawin mo? Magtitiwala ka talaga. Naintindihan niyo po ako? Kaya ang sabi ni Solomon, ang payo ni Solomon, amen, na kahit si Solomon, sabi niya, huwag kang umasa sa sarili mo. Huwag kang umasa sa sarili mong understanding. Bakit? Kasi ang tao, limitado. Are you here? Say amen. Limitado tayo. Kung wala tayong magagawa mga kapatid, anong gagawin natin? E di magtitiwala sa Diyos. Say amen. Amen. Now, tingnan nga po natin yung word na trust, ay yung phrase na trust in the Lord. Himay-himayin po natin yung principle.
When we say trust in the Lord with all your heart, ibig sabihin ng Panginoon, hindi partial yan. Simple lang eh. Buo dapat ipagkatiwala natin sa Diyos. Pagka sinabing buong pagtitiwala sa Panginoon, huwag natin pagdudahan. Amen? Huwag natin pagdudahan yung kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Hindi tayo magtitiwala sa isang tao, amen, pag di natin kilala. Tama? Pag hindi natin kilala, hirap magtiwala eh. Tama po ba? Mahirap magtiwala kung hindi natin lubos kilala ang isang tao. Same thing with the Lord. Kaya ang isang tao, lubos. Kaya ang isang tao, buong-buo yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Ibig sabihin, kaya niya nagagawa yun ay dahil napakalalim ng pananampalataya niya. At nakaugat po yan sa malalim na pagkakakilala niya sa Diyos. Amen? Kung kilala mo ang Panginoon, magtitiwala ka eh. Tama ba? Mahirap magtiwala nang walang pagkilala. Do you agree? Lahat nagsisimula, yung pagtitiwala, nagsisimula yan sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Amen? Say amen. Now next, lean not on your own understanding. Let's accept the fact, church, hindi natin alam lahat. Tama? Hindi natin alam gawin lahat. Amen? Hindi natin kayang solusyonan ng lahat ng bagay. Kasi kahit gaano pa tayo katalino, kahit gaano pa tayo ka-smart, kahit gaano pa tayo ka-logical, at kahit gaano pa tayo ka-experience, we cannot, look at me, we cannot lean on our own understanding. Say amen. Amen. Hindi natin pwedeng asahan yung ating lakas, yung ating yaman, yung ating talino, yung ating experiences. Bakit? Limitado po kasi tayo. Again, we are limited. Yung nakakita natin, ito lang. Yung nasasakupan natin, ito lang. Yung perspective natin, hanggang dito lang. Pero yung nasasakupan, yung nakakita ng Panginoon, walang hanggan yun. Kaya ang karunungan ng Panginoon, walang hanggan. Are you here? Say amen. Next phrase. In all your ways, acknowledge Him. Diyan ka? Anong ibig sabihin po nito? Pagka pinag-usapan ng prinsipyo ng pagtitiwala, gusto ni Lord, siya ang master ng ating buhay. Ayokong i-complicate yan eh. Let Him be the Lord of your life. Let Him be the Lord. Nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus, hindi lang natin siya tinanggap bilang tagapagligtas. Tinanggap din natin ng Panginoon bilang Panginoon natin. Amen? Tinanggap natin siya dahil alam natin, totoong impyerno eh. Totoo ang langit. Pero tinanggap din natin ng Panginoon. We also accepted Him as our Master, as our Lord. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, si Lord ang may hawak ng manibela. Si Lord ang boss. Si Lord ang siya ang nakaupo sa trono ng ating mga puso. And if God is the master, we need to acknowledge Him. Right here. We need to acknowledge God in every area of our lives. Example, Lord, may plano po ako eh. Amen? But I acknowledge you in my decision. Make my path straight. Your will be done, not mine. Are you here? Say amen. Kung may ginagawa ba tayong desisyon, gawa ba tayo agad o nagtataas muna tayo ng kamay sa Panginoon? Yun ang ibig sabihin ng acknowledge. If we know how to acknowledge God in our lives, walang mabubuting bagay na pwede tayong i-credit sa ating mga sarili. Kahit yung mabubuting bagay, alam natin it was all because of God. You know, minsan may mga decision tayo, hindi natin na-acknowledge ang Diyos eh. Diba? May mga decision tayo, hindi natin naiakyat sa langit. Pag nag-materialize yung plano natin, hindi na natin maaalala ang Panginoon eh. Because in the first place, hindi naman kita in-acknowledge eh. Kaya ang tao madalas siyang isipin, ako yun. Galing ko yun. Talino ko yun. Husay ko yan. Say amen. Eh kung sa simula pa lang, we know how to acknowledge Him in all our ways.
When we acknowledge Him, pag sinasama natin ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay, alam natin, look at me, na lahat ng bagay ay natutupad ayon sa kanyang kalooban. Are you here? Say amen. Say amen. When we know the principle of trusting, ano po ang resulta? Kapag nagtiwala ka sa Lord, kapag hindi ka umasa sa sarili mong lakas at galing, kapag in-acknowledge mo siya, ano resulta? Next, He will make your paths straight. You hear? He will make your paths straight. Amen? Yan ang nagagawa ng prinsipyo ng pagtitiwala sa Diyos eh. Anong gagawin ni Lord? May plano ako, may mga gusto kong gawin. Pero dahil anong ginawa ko? Nagtiwala ako sa Diyos. Amen? Hindi ako umasa sa sarili kong lakas. In-acknowledge ko siya. Ang gagawin ng Panginoon, He will make my path straight. Are you here? Ibig sabihin, ang maganda dito, ang Diyos ang magtutuwid ng daan para sa atin. Andiyan ka? Ang Diyos, gusto mo yun? Ang Diyos ang mag-aalis ng balakid. Pero may mga plano ka, in-acknowledge mo ang Panginoon, anong gagawin niya? Nak, aalisin ko yung balakid sa plano mo. Nak, aayusin ko yung daan, itutuwid ko yan. Ang gagawin ng Panginoon, siya mismo ang magdadala sa atin sa tamang direksyon. Are you here? Say amen. Say amen. Gusto mo yon? Diyos mismo nagbubukas ng dagat para sa iyo. Gusto mo yon? Yung siya mismo ang nagtatawid sa iyo sa dagat. Siya mismo gumagawa ng exodus para sa iyo. Gusto mo yon? Siya yung nagpapadala ng apoy sa gabi para may gabay ka, ng ulap sa umaga. Gusto mo yung gumagawa siya ng bukal sa desyerto ng buhay mo. Amen? He will make your paths straight. Are you here? Kaya wisdom begins when we learn the principle of trusting. Are you here? Kapag natutunan natin ang prinsipyong yan, doon natin matututunan ang prinsipyo ng wisdom. Now, we're done now with principle. Now, let's go to practice. Sabihin nyo nga principle. Now, let's go to practice. Practice of asking. Yung principle, that is Proverbs 3:5-6. And that comes from Old Testament. Now, tumalon tayo sa New Testament. Practice of asking. It comes from James chapter 1, verse 5. Again, ang buhay po, it's never simple. It's complex. Ang buhay, complicated. Say amen. If ang buhay ay simple, look at me, dapat hindi tayo naapektuhan ng kasalanan ng iba. Tama? Naapektuhan ba tayo ng kasalanan ng katabi natin? Yes. Naapektuhan tayo ng kasalanan ni Adan at Eve nang wala tayong kamalay-malay. Tama ako? Thus we thought, hindi ako naapektuhan ng kasalanan niya, pero hindi. Pag nagkamali ka ng desisyon sa buhay mo, hindi lang ikaw naapektuhan. Ako din. Yung pamilya mo din. Yung community din. Do you get me? Kasi kung simple ang buhay, kung hindi complex ang buhay, hindi tayo magkakaduktong. Ang problema, magkakadugtong tayo. Kaya pag ang gobyerno natin palpak, sino kawawa? Ang tao. Buti kung yung kapalpakan nila, sila lang eh. Hindi naman eh. Nakuha niyo po ako. That's why life is never simple. Life is complicated. Ano yung tsura ng complicated? Ganito. Diba? Life is complicated. Dahil saan? Sa kasalanan. Say amen. Dahil sa kasalanan, we are now bounded. We are now bounded by trials. We are now bounded by testings. Nung pumasok ang kasalanan, kabit-kabit na po ang trials. Kabit-kabit na po at patong-patong ang pagsubok. Kaya ang context po ng James chapter 1 verse 5, it came from the idea of trials and testing. Tingin po kayo sa akin. Alam niyo kung bakit? Alam kasi ni Lord na dadaan tayo sa trials. Alam ng Diyos, dadaan tayo sa testings. At alam ng Panginoon how complex life is. God knows the complexities of life. Right here. Alam ng Diyos, complex ang problema. Alam ng Diyos,
Complex ang testing. Complex ang trials. There were never simple problem. Walang ganun. Lahat ng pinagdadaan natin, complex yan. At sa totoo lang, ang hirap ng exam sa buhay. Do you agree? Say amen. Kaya alam ng Panginoon, kakailanganin natin ng wisdom. Kasi mahirap ang buhay. Hindi siya madali. Complex, hindi simple. Hindi na siya gaya nung dati. Anong sabi ng James 1 verse 5? This is now the practice. Look, James 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. James 1:5. Are you here? Say amen. Naintindihan? Dito papasok dito papasok yung practice of asking wisdom. Sabi ni King Solomon, nagbigay siya ng prinsipyo. Magtiwala kayo sa Diyos. Principle of trusting me. Trusting God. Si James nagbigay practical na action. Humingi kayo ng wisdom. Humingi kayo ng wisdom. Andyan? Bakit? Because when we say trust, ang trust po hindi siya passive. Na pag sinabi natin, may tiwala ako sa Panginoon, Lord, bahala ka na. Hindi ganun. But when we say we trust, next slide, trust is active. Kapag ka nagtitiwala tayo sa Panginoon, hindi natatapos yung paghahanap sa Diyos. Hindi natatapos yung pagtatanong sa Panginoon. Amen? Say amen. You are not just trusting God, but you are continuously seeking and asking God for God's guidance, for His guidance. Are you here? Say amen. Say amen. Hindi lang tayo nagtitiwala, pero lumalapit tayo. Humihingi tayo. Are you here? May kilala ka ba? Ang pangako ng Panginoon, kapag ka humingi ka sa Kanya, ang pangako ng Panginoon, He will give generously. He will be generous. Amen? Walang singil, walang panunumbat, walang limit. Sino dito may kilala pag hiningan? May kilala ka bang ganun pag hiningan mo? Ang daming sinasabi, bago ka bigyan. Bakit ka tumingin sa katabi mo? Grabe ka naman. Sino dito pag hiningan? Kwinentahan ka. May utang ka ba nga sa akin eh? Diba? Yung bago ka bigyan, may sermon muna. Yung ganun. May kondisyon. Bigay mo sa akin yan sa katapusan ha. Aray ko. Aray ko. Amen? Aray ko. Yung may pagbabanta. Pag di ka nag-board sa akin. Di ba? Di ba ganun tayo? So, amen. Tingnan natin. Tingnan natin yung practice of asking. James 1 verse 5. If any of you lacks wisdom. Right here. Nasusundan niyo po ako. Ang una dapat gawin, okay? Andun tayo sa practice of asking Ang unang dapat gawin is aminin na kulang tayo. Aminin, kulang tayo sa wisdom. Aminin, hindi natin kaya. If any of you lacks wisdom. Kadalasan nahihirapan po tayo eh. Kasi mas nagtitiwala tayo sa galing natin. Nagtitiwala tayo sa ating sarili. Believe tayo sa sarili nating matalino tayo. Kaya tayo nahihirapan. Pero ang sabi ng Bible, huwag tayong umasa sa ating sarili. Kasi yung tayo mismo, kulang. Kulang tayo. Amen? Minsan kahit ganong galing, minsan kahit gano'ng kaganda ng plano natin, tama ba? Pero minsan failure pa din kasi hindi natin hiningi ng guidance sa Panginoon eh. Are you here? Kaya ang first step, okay? The first step is humility. Yung pag-amin na kulang ka. Yan ang first step. Yung Lord, hindi ko alam lahat talaga. Amen? Lord, bago lang ako dito. God, hindi ako enough. Lord, wala akong kakayanan. Wala akong abilidad. Wala akong talino galing. That's the first step. Humility. Lord, kailangan kita. Amen? Say amen. Ano sabi? Yung next phrase. Let him ask of God.
Kung kulang ka, kung kulang tayo ng karunungan, ano daw dapat gawin? Humingi. Pag kulang ka ng karunungan, humingi ka sa Diyos. Amen? Say amen. Si Solomon nga humingi ng wisdom imbes na kayamanan Yung mga disipulo, humingi ng guidance bago mag-ministry. Ang alam lang nating hingin sa Panginoon, blessing. Mga mukha tayong blessing pag nag-pray. Pero sabi ni Lord, hindi blessing dapat ang hinihingi. Wisdom. Are you here? Higit na mahalagang hingin ang wisdom. Example, nagbe-business ka. You pray, Lord, i-bless mo yung business ko. Hindi ka nag-pray. Hindi ka nag-ask, Lord, bigyan mo ako ng wisdom para mapatakbo ko ng maayos yung negosyo ko. Nag-pray ka, Lord. Pinagpe-pray ko yung pamilya ko. Gusto ko po ng masayang pamilya. But you never prayed for wisdom kung paano ililid yung family. Sa amen. Nag-pray tayo, maging maayos o successful ang isang organization. But we never prayed how to lead the organization in unity. Amen? You say amen. You say amen. Kaya ang pinakamahalagang hingin ngayon, hindi blessing. Wisdom. Yun ang pinaka-importante. Amen? James 1 verse 5. Ano nun? Ano sumunod? Ano daw? Who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Ang Diyos, nagbibigay ng sagana. Ang Diyos, nagbibigay ng bukas palad. Ang Diyos po natin, generous. Pag humingi ka ng tulong sa Panginoon, pag humingi ka ng wisdom sa Panginoon, ang Diyos natin bukas palad at saganang magbibigay sa atin. Anong ibig sabihin ng without reproach? Walang pangungutya. Hindi niya sasabihin, ano ka ba naman, hingi ka ng hingi. Ano ka ba naman, wala ka bang alam? Lapit ka ng lapit sa akin. Andito ka na naman, humihingi ka na naman. Walang reproach. Hindi ka ipapahiya. Na pag lumapit ka, ano sabi niya? Hindi siya nagagalit kapag humihingi tayo. Hindi siya nanunumbat kapag humihingi tayo. Amen? Anong gusto niya? But what? Ang Diyos natin natutuwa. Every time na lalapit ka, every time na hihingi ka, yun ang ibig sabihin nun na pag humingi ka, ano pa kailangan mo? Eto pa? O eto pa? Meron ka pang kailangan? Eto pa? Yun ang ibig sabihin ng generous. Ano kulang pa? Eto pa. O saluhin mo pa. Ano pa? Eto pa? O eto ka na naman. Tuwang-tuwa ang Diyos na nagbibigay. Andiyan ka? You say amen. Kasi ang gusto ng Panginoon, we come before Him. Ang gusto ng Panginoon sa complexity ng buhay, lumalapit tayo sa Diyos. Humihingi tayo ng wisdom. Na every time hihingi tayo ng wisdom, dahil complex ang buhay natin, ang Diyos natin generous. Ang Diyos natin magbibigay. Walang panunumbat. Say amen. Say amen. Kaya kung talagang lalapit po tayo sa Panginoon, hindi niya tayo bibiguin Amen? It will be given to Him. It will be given to us. Kaya kung may sitwasyon tayo today, hindi natin alam ang gagawin. May problema sa pamilya, may problema sa trabaho, may problema sa ministry, may problema sa relasyon. Anong dapat gawin? Lumapit sa Panginoon. Amen? Mag-ask ng wisdom. Pag lumapit tayo sa Panginoon, magbibigay ng karunungan ang Diyos, lampas sa talino ng tao. Are you here? Say amen. Okay. Tawid ko na. Nandun na tayo sa principle of trusting. Pag pinagsama natin ngayon yung principle of trusting plus yung practice of asking, ano kaya ang resulta? Amen? Now, ang gusto nating masagot ngayon is how to walk in God's wisdom. Amen? How to walk in God's wisdom from principle to practice. From Old Testament to New Testament. Bakit? Kasi yung Proverbs 3, 5, 6, that is now principle. Next slide. Yung James chapter 1 verse 5, that is now practice.
Principle of trusting. We now have the practice of asking. Question. Pastora, pwede ba may principle ako pero wala akong asking? Pwede ba may principle ako pero walang practice? Pwede ba yon? Nagtitiwala ako sa Panginoon pero hindi ako humihingi. Pwede ba yon? Pwede. Nagtitiwala ka pero walang gawa. Nagtitiwala ka pero hindi ka humihingi. Pwede din ba, pastora, na nag-aasa ako pero wala akong tiwala? Pwede rin. Tama? So, hindi siya pwedeng magkahiwalay. May principle of trusting at may practice of asking dapat. In order for you to walk in wisdom, anong resulta? Principle plus practice is walking in God's wisdom. Are you here? Say amen. Say amen. Nakukuha niyo po ako? Bakit? Kapag, ano po akong kilala eh. Samahan na ako ng banda. Meron po akong kilala, best friend po ako yung nasa Singapore. Meron siyang negosyo ngayon. Alam niyo po, nung nag-start po siya ng business, dati kapag may bagong deal, meron siyang mga bagong kliyente, lagi siyang umaasa sa sarili po niyang talino. Lagi siyang umaasa sa sarili niyang galing sa negosyo. Sabi niya, kaya ko na to. Sanay na ako dito eh. Ganon kayabang yun eh. Best friend ko na yan. Pero madalas, palpak, madalas failure. At madalas umabot siya dun sa nalulugi siya. Naloloko siya ng tao. Napapagod siya pero walang magandang resulta. Yan ang nangyari sa kanya. Dumating yung point sa buhay niya, na-realize niya. Sabi niya, na-realize niya back then, kailangan na niyang magtiwala sa Diyos. Dumating siya dun sa point na nakakapagod magnegosyo. Sabi niya, ayoko na. Pero dumating siya dun sa hangganan. Sabi niya, this time, I will trust God. Hindi na ako magtitiwala sa aking sarili. Amen? Kaya ang ginawa niya, sinimulan po niyang ilapat yung Proverbs 3:5-6, yung principle na yan. Sabi niya, Lord, I will trust you with all my heart. Magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Sabi niya sa kanyang sarili, principle muna. Principle of trusting. Amen? Pero hindi lang siya tumigil doon. You see, pinapractice na niya yung principle, Ginawa niya na yung principle of trusting, yung Proverbs 3:5-6, pero hindi pa siya doon tumigil. Ang ginawa niya, ando na yung principle of trusting, ang ginawa niya, araw-araw, bago siya pumasok ng opisina, binubuksan niya yung Bible niya, tapos nagpe-pray siya. Everyday ang panalangin niya, Lord, give me wisdom. Araw-araw po yan. Araw-araw. Humihingi siya ng wisdom. Daily. Humihingi siya ng talino sa Diyos. Araw-araw. Amen. Ginawa niyang practice ang James 1:5. Are you here? You say amen. Sabi niya sa akin, alam mo ba, unti-unti nagbago yung resulta. Sabi niya sa akin, ngayon maingat na ako sa mga kontrata. Ngayon, nakapili na ako ng mga tama kong partner. Ngayon, ang ganda na ng negosyo lumalago. Sabi niya sa akin. Sabi niya dati, lugi ako, pero ngayon panalo na. Bakit? Kasi natuto siyang maglakad sa tunay na karunungan ng Diyos. Say amen. Nakita niyo po yung formula. Principle plus trust. Principle plus practice. Nakita niyo po yung formula. Trust God plus ask God equals walking in God's wisdom. Malinaw. Say amen. Say amen. Bakit? Bakit kailangan pagsamahin ko yun? Bakit kailangan lumakad ako sa wisdom ng Diyos? Una, para saan? Para makagawa ako ng tamang desisyon. For me to make right decisions. Maraming pagkakataon sa buhay natin, church. Hindi lang mabuti at masama ang pinagpipilian natin. Minsan may mga parehong magandang bagay na pinipili tayo. Pero tinitingnan natin kung alin ang tama para dun sa sitwasyon. Anong kailangan natin pagka ganun? Wisdom from God. Say amen. Bakit natin kailangan pagsamahin yung practice at principle? Para maiwasan natin yung maling hakbang.
para makagawa tayo ng right steps. Minsan kahit maliit na desisyon natin, pwedeng magdulot ng malaking epekto sa future. Pero pag may wisdom po tayo, hindi tayo basa-basa madadala ng emosyon at bugso ng ating damdamin. Say amen. Ano pa? Para mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi lang yan tungkol sa pagiging matalino sa mundo. Pero ito po ay tungkol, mas mahalaga, yung pagiging matalino sa pananampalataya. Dahil ang tunay na Wisdom Church, nagsisimula sa takot at paggalang sa Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. We hear, the knowledge of the Holy One is understanding. Pag may wisdom tayo, anong kasunod yan? Magiging blessing tayo sa ibang tao. Sino gusto nun? May wisdom ka na tao, anong mangyayari? Magiging pagpapala ka sa iba. Amen? Kung may wisdom ka, hindi lang ikaw ang nakikinabang, pati pamilya mo, pati kaibigan mo, buong community. Kasi ang taong may wisdom, nagiging ilaw at gabay sa kapwa. Say amen. Naintindihan niyo po ako? Ano sabi ng James 3 verse 17? But the wisdom that comes from heaven is first of all pure. Then, this loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Andiyan kayo? So, hindi sapat yung matalino ka lang, hindi sapat yung may karanasan ka lang, hindi sapat yung opinion ng tao lang. Kasi ang tunay na karunungan, galing sa Diyos. Say amen. Ang tunay na karunungan galing sa Diyos, at yung karunungan na galing sa Diyos, yan ang magdadala sa iyo sa tamang landas, sa tamang desisyon, sa mga tamang tao sa ating buhay, sa tamang buhay. Yan kayo? Say amen. Ano sikreto ng wisdom? Hindi po sa dami ng alam natin, kundi sa dami ng pagkakataon na lumalapit tayo sa Diyos at nagtatanong tayo sa Panginoon, Lord, anong dapat kong gawin? Amen? Yun. Bago ka magdesisyon, amen? Nagtatanong ka muna, Lord, tama bang gawin to? Kasi walking in wisdom requires humility to ask God daily. And a wise person is not someone who knows everything. But a wise person is someone who asks God about everything. Are you here? Say amen. Kaya pag ang isang tao, malapit, marunong magtiwala, marunong makipaniig, marunong makinig sa Diyos, grabe ang wisdom niyan. Pag ang isang tao, meron siyang intimate na relasyon sa Diyos, amen? Meron siyang malalim na relasyon sa Panginoon, grabe ang wisdom niyan. Amen? Say amen. A person with wisdom is humble. A person of wisdom is peaceful, discerning, careful with words, and lives out God's word. Say amen. Hindi perfect, pero ang buhay niya nagpapakita ng direksyon at guidance ng Panginoon. Alam niya na ang bawat desisyon ay opportunity to honor God. Amen? Say amen. Tatayo po tayo lahat. And we will all pray. Hallelujah. As we sing the song, allow God to minister to you tonight. Ngayong gabi, wala tayong ibang panalangin, ito lang. Bas mo ngayon. Ito dapat ang panalangin natin. Lord, hindi ko alam, pero alam mo. Kaya hihingi ako sa iyo. As we close our eyes, yan lang ang panalangin natin. Panalangin natin, God, it's okay na hindi ko po alam lahat, Panginoon. Lord, kulang ako. Pero alam ko, alam mo lahat. And so tonight, hihingi ako ng wisdom sa iyo. And as we sing this song, let the song minister to us all. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Come on, let's close our eyes.
kami sa piling niyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang naraisin pa, kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang papatay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko sa piling niyo. Come on, once again, let's declare. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan na kami sa piling niyo. Wala nang hanapin pa, wala nang naraisin pa, kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang papatay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko sa piling niyo. Wala nang hanapin pa, wala nang naraisin pa, kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang papatay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko sa piling niyo. Hindi ko alam, pero Lord, alam ko, alam mo. Kaya ngayong gabi, Panginoon, hihingi kami sa iyo, O Diyos. Lord, kapag hindi ko alam, Panginoon, kung saan patungo ang buhay, alam ko, Panginoon, alam mo ang direksyon. Kapag hindi ko alam, Panginoon, lahat ng sagot sa tanong, O Diyos, Lord, alam ko, alam mo ang sagot. Lord, kapag hindi ko alam kung anong meron sa bukas, alam ko, Panginoon, hawak mo po ang lahat. And so tonight, Lord, nilalaga ko ang buong pagtitiwala ko sa iyo, Panginoon. Nilalaga ko, Panginoon, ang buong puso ko sa iyo, O Diyos. This is my step of humility. I humble myself, God, and I admit, Lord, hindi ko kaya lahat, Panginoon. Hindi ko lahat kaya. Hindi ko, Lord, lahat kaya. And so, Lord, tonight, I surrender. Lord, I surrender. Panginoon, sa oras na to, Diyos, we, Lord, we now take a step of faith. Alam namin, hindi namin kaya lahat, pero alam mo lahat, Panginoon. Panginoon, ngayong gabi, hihingi kami sa iyo.
Ngayong gabi, Panginoon, hihingi kami sa iyo. Ang pangako ng Panginoon, lahat ng tatakbo sa Kanya, He will give it generously to us. Lahat ng hihingi ng gabay sa Panginoon, hindi magdadamot ang Diyos, pagkos matutuwa ang Panginoon na lumalapit tayo. And God wants intimacy with us. God wants relationship with us. Pag marunong tayong lumapit, pag marunong tayong tumakbo sa Panginoon, God will give us wisdom. Ang Diyos mismo ang magtutuwid ng ating landas. Ang Diyos mismo ang mag-aalis ng balakid. Ang Diyos mismo ang maghahatid sa atin sa tamang direksyon. Lord, give us wisdom. Lord, we pray for wisdom tonight. And if you need wisdom from God, as we sing again, come on. Lord, give us wisdom. Oh, let your wisdom, Lord, fall on every individual in this place. Papupurihan ka, aawitan ka, Jesus sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka, Jesus sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka, Jesus sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka, Jesus sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Lord, let your Holy Spirit flow in this place. Let your mighty power, God, flow in this place. And touch every heart, Lord, in this place. Buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka. I believe the power of the Holy Spirit in this place. I'm giving you time now to talk to God. Sige, makipag-niig po tayo sa Diyos. You open your heart, come on. You open your mouth. And communion with the Holy Spirit. Come on. Kung di mo pa natatawag ang pangalan ng Diyos, you call upon God, Lord. Ayan mo dumaloy ang luha. If you don't know how to utter any words in your mouth, allow the Holy Spirit to help you pray. Oh, hallelujah. Hura baba baba sikara baba baba. God, hear the cries of your children.
buhay ko. Come on, tagal, Lord. Nagtitiwala sa Come on, church. iyo. Papupurihan ka, aawitan ka. Jesus, ikaw ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Mapupurihan ka, aawitan ka. Jesus, ikaw ang buhay ko. Nagtitiwala sa Hallelujah, Lord. We thank you. Marami pong salamat, Banal na Espiritu Santo. Ginagalang ka namin sa aming kalagitnaan. It is not possible, Lord, without the power of your Holy Spirit. And so, Lord, right now, punuin mo ang bawat sa Panginoon, hindi kami aalis sa lugar na to. Diyos, na hindi ka namin naranasan, na hindi namin baon ng iyong salita, Panginoon. We will not just trust you, God, but Lord, every day of our lives, God, we will keep on asking and seeking, Lord. We will walk in wisdom. Mabubuhay kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. We will continually, Lord, seek upon your face. Hahanapin namin palagi ang iyong mukha. Dahil ang bawat desisyon po namin ay pagkakataon para mag-glorify ka. Lord, we honor you. We give you, Lord, the highest praise. Pinakamataas na pagsamba. Lahat ng buhay, palakpakan natin ang Diyos. Lord, you are good. You are good, you are good. Mabuti kang Diyos. Hallelujah!